Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Tulog ko kanina, kaya ngayon lang ako nakapag-live eh. Ngayon, eto na nga. Anak ng teteng, nanaginip ako. Billion-billion pala ang ino-offer ng Amerika kay Baby M at Tamba. Ano po? Gago! Kaya pala gigil na gigil, no? Kasi kung isipin nyo kung si Pastor Apollo Quebuloy may patong na 120 million. Oy, si Sir Ruder, may galab shoutout sa'yo. Salamat sa pa-blessing. Unang pa-blessing, salamat. Sa wakas, nagkakulay din yung comment section natin. Oh. So ngayon, eto na nga. Naginip ako. Oh, andun ako sa usapan nila nun. Hindi meeting de avance. Kuno, again, tipon-tipon, nandun si Yonjing, si Baluslos, si Tamba, nandun din, kay Mimi Siok, shoutout. So marami sila doon. Basta yung mga laging bida-bida sa pagpatungkol sa mga Duterte, mga andun sila lahat. So eto na nga. Ngayon, narinig ko doon sa panaginip ko na etong mga Duterte pala ay billion pala. Billion ha, hindi milyon. Billion pala ang ang offer ng mga Amerikano sa mga kumag para lang hulihin. Oo, dahil dun sa war on drug one or drug na yun. War on drugs. Oh, panaginip lang naman to. Tapos yun na nga, kaya pala kung halimbawa magkatotoo yun, napapaisip ako na kaya pala kung trabahuhin nila ang, kasi isipin nyo 'di ba? Nagbabayad si Tamba, di umano nagbabayad si Tamba ng mga vlogger. Ay magkano buwan-buwan yun? Malaking pera yun, 'di ba? Nagbabayad para siraan lang ang mga Duterte at iangat siya. So dalawang trabaho ng mga vlogger doon. Siraan ng mga Duterte at iangat si Tamba. Ngayon, eto na nga. Bantang na billion pala ang offer ng Amerika kay Baby M. Kay Bangagers. Tawag dito, billion pala. Kaya pala nagkukumahog din tong mga lokong to. Kaya pala ngayon, kung sakaling totoo man yung panaginip natin na yan, kaya naman pala hindi nila tinututulan ng ICC, no? Gago! No? Yung pala, may pera palang kapalit. May tawag dito, may malaking makukuha sila. May parang ang layo ng camera natin. May malaking pabuya. Kaso, kaya nga tingnan nyo, pansinin nyo ngayon sa Davao, talagang winawalang niya nila yung Davao. Kasi nga, unang-una, ang plano nila siguro talaga dyan ay sirain ng imahe ng Davao. Kasi ang Davao, top 1 ba yun? Top 2 sa Pilipinas na pinakatahimik na lugar sa Pilipinas ang Davao. O, diba? Pinaka-peaceful. O, ngayon, sinisira nila, parang nga naman, dami-dami na yun. Pag nasira nila ang Davao, na kesyo gito, magulo, kesyo gito, maraming mamamatay tao daw, di umano, maraming mga addict, pinagsasabi ng mga tanso, diba? O, so, pag nagawa nila yon at naipamukha nila sa mga tao yun, alam na kung anong kasunod nun, diba? O, okay, maraming salamat kay Gold Magic Friend. Thank you kay parang Ruel na late ka, ha? Gago! So, yun lang naman yung chismis natin. So, eto na nga, pag-usapan na natin to, grabe to, no? Grabe tong mga nangyayari na to, grabe to. Hindi ko alam kung may mga puso pa ba to o may puro nguso lang. Gago! Etong ginawa ng, grabe anak na teteng, anong meron sa Davao? Ba't parang nagkukumawag tong mga to? Ano na naman meron dyan? Gago! In fairness no? In fairness kasi, alam mo ba't ko natawag na in fairness? Kasi, biruin nyo nag-aaksaya ng panahon ng administrasyon natin. Imbis na yung mga SWAT na yan sa iba't ibang, sa mga importanteng mission dapat italaga yan,
ang nangyayari nagpo-focus sa KOJC compound. Gago! Kaya tuloy yung mga, alam nyo, napakalaking alwan. Ano mang tawag tamang bigkas doon? Napakalaking sa mga sindikato itong ginagawa na to. Kasi isipin nyo alam nila na ang mga checkpoint ay nasa KOJC compound lang. No, kung sakali man na may dinadaan sa Davao ng mga, syempre kahit paano siguro may mga transaction diyan, may mga kahit sa buong Pilipinas, hindi lang sa Davao. Kasi halos lahat ata ng nandiyan na lahat Imbis na i-order ng nakakataas na, oy, dito kayo sa ganito may mission kayo sa ganito kasi may dadaan na baka mamaya makahuli kayo din ng mga epektos, mga basura. Oo, na galing sa mga drug lord, di ba? Mahuhuli nyo. Kaso paano mahuhuli yung mga nagche-checkpoint na sa harap ng KOJC? Gago! Anak ng teteng naman kayo. Ang dami-dami yung pwedeng pagtuunan ng pansin na sa iba't ibang lugar. Dito sa Luzon, ang daming naglilipa na mga adik dito. Gago! Malaking malaking gustong-gusto to ng mga sindikato. Kasi alam nila kung saan sila imbis na nagche-checkpoint tong SWAT na to sa iba't ibang mga lugar, nandiyan nagpo-focus sa KOJC. So ito, panoorin natin tong video na to, live ni Musikero sa Bukid. Ito, nakakuha tayo ng tingnan natin. Wala. Grabe. Ayan So, sabihin natin yung mukha niya. Lupit, no? Checkpoint sa harap ng KOJC. Kilala niyan, guys. Nakikita niyo yung pangalan. Mga SWAT po ito, guys, Hindi mo talaga makakilala. So, napakabugos. Talagang, pakawalan. Paano mo naman kasi makikilala yan? Mga mata lang kita ng mga... Gago! Tsaka baka nga hindi tayo sure ng mga SWAT yan Gago! Baka mamaya mga MPA na yan. Gago! Ito, pakawala. Tingnan nyo. Grabe, no? Ang ina, nag-aaksaya ng panahon din sa... Anong mahuhuli nyo dyan? Anong tanong dyan Anong mahuhuli nyo dyan? Mayor Baste, tingnan mo dito, Mayor Baste, yung mga kaguluhan dito, Mayor Baste. Tignan yung kabastusan to, no? Tignan yung kabastusan sa mayor sa Davao. Dito, etong nangyayarin to, walang kaalam-alam dito si Mayor Basti Duterte. Ni hindi man lang ini-inform sa kanya yan. Dapat ito ini-inform to sa mayor. 'Di ba? Nangyayari, anak ng teteng wala, bastusan na talaga, no? Ganyan ka. Oy, shoutout kay ako Pinoy, shoutout sa'yo. Ganyan ka bastos ang ginagawa sa mga Duterte dyan sa Davao. Tingnan nyo ba naman, nag-checkpoint, tsaka nag-aano kayo ng mga pulis, walang kalam-alam ang mayor dyan. No, checkpoint. Kung nga rin, checkpoint Mga kababayan, yung nandyan sa harap natin. Bakit doon pa sa harap ng KOJC yung tanong? Walang nameplate, walang mission order, wala. As in, wala. Nandiyan lang talaga para takutin, iharas ang KOJC. Martel, sorry. Hindi po tama ang iyong ginagawa. Maling-mali po. Hindi po strategic point ang ginawa nyo dito. SWAT na yun, no? Dapat ranger na yung dinala nyo. Gago! O kaya mga puting NBI. Grabe, no? Martial na yung ginagawa nito. Ang lupit. Pero ito pa, baka mamaya, alam ko, pagtatakpan to ng mga tanso vlogger. So sasabihin na nila dito, bakit kayo umiiyak? Checkpoint lang naman yan. Ito kasi yan, mga tanga.
Sa dinami-daming lugar dyan sa Davao, bakit dyan pa sa harap ng KOJC kung di ba naman kayo mga bobo? Gago! Di ba? At dami-daming lugar dyan eh, ba't dyan kayo magsi-checkpoint? Alam ko na agad yung ikakatwiran ng mga tanso dito. Sir, layas naman rin, sir. Direjit mo, Magkwan. Oh. Ano na, swak? Ano ba yan? May ano na? May digma. Grabe, no? Kaya tuwang-tuwa yung mga, tuwang-tuwa yung mga drug lord, yung mga sindikato. Kasi sabi nila, puta na, busy yung mga kalaban natin. Busy yung mga kalaban natin doon sa KOJC compound. Tara, ano na tayo, maghanap na tayo ng transaksyon. Oo, yung mga SWAT nandun sa Davao, wala dito sa Maynila. Gago! Lupit, no? Dayon ta, magbangga ninyo dira. Oo, na ginawa niyo NPA yung mga tao dyan. Oh. Tapos checkpoint daw. Checkpoint, papadaanin dito yung motor, tapos palalagpasin. Ay, Gago! naku po. Ano nangyari sa Earth? Checkpoint, tinuturo nung SWAT, dito ka duman. Pag motor, dito doon na duman. Pag daan doon, wala namang nagtumitingin doon sa gilid, no? Wala namang tumitingin na pulis doon or SWAT doon sa gilid kung may lisensya ba or wala yung yung nagdadrive ng motor. Anak na teteng naman. Ano nangyari sa mundo natin? Sa Pilipinas pala, hindi pala sa mundo. Ang lupit, no? Ito yung mga strategy ng mga bangagers, eh. Kaya nga, SWAT eh. Hindi naman to. Para dito ka dumaan, sabi ni SWAT. nag-checkpoint, kumakaway Pagdaan doon, Pagdaan doon, diretso na. Yun na, wala na. Nakarap. Checkpoint ba yan? Paano naging checkpoint yan? Hindi kasi hinahanap si Pastor Apollo Kibuloy, baka nasa sasakyan, baka mahuli nila. Tarantado! Gago! Paano mahanap yan dyan? Tsaka paano, sino ba naman tanga? Ba't ako, kahit ako sa katayuan ni Pastor, ba't ako dadaan diyang hayop na yan? Gago! Alam kong hinahanap ako, tapos dyan ako dadaan. Ano klase yun? Pangina nyo. Verso to, hindi po ito, mga pakawala to, naka-shade sila. Only in the Philippines talaga, no? Boss, atik-atik lang nila checkpoint, boss. Checkpoint daw, pero walang nanguhuli dun sa likod. Ayun, may na-stop doon na yan, si Mamana. Boss, kamoy-loy, boss. Hindi talaga. Huwag mo naman awayin si Mamana, mabait sa amin yan, ha? Naway, ni-stress nyo si Mamana, eh. Masyado nyo ni-stress si Mamana. Alam nyo ba, sa kayo, JC, kada upo namin, kumain na ba kayo? Gusto nyo na bang kumain? Ayan ang laging naririnig ko kay Mamana. Hoy, kain na kayo, ha? Naalis mga Ni-stress nyo lang dyan. Lapit ng checkpoint to. Papadaanin. Ano klaseng checkpoint to? Papadaanin doon. Tingnan nyo. Nakadire na sila. Hinto ba? Hihinto? Wala. Mayor Paste, pwede mo puntahan dito mga ugag na ito, mga pusang iring. Easy. Bariling kayo sa mukha. Mga SWAT po ito, ha. Ano klaseng Ito yung checkpoint sasakyan nila. Ang galing nyo. 11. Galing yung checkpoint kayo sa Pilipinas. Ayan, ito. Alam nyo saan nangyayaring to? Tawang-tawa yung ibang bansa sa atin. Pwera sa Amerika, pwera. Tawang-tawa ang ibang bansa sa atin. Alam nyo kung bakit? Anak ng teteng, eh. Biruin nyo, saan ka nakita? Checkpoint, tapos pinapalagpas lang yung mga motor. Hindi man lang tanongin yung mga nakamotor kung may lisensya ba o ano ba. Kasi checkpoint nga, eh. Ganyan kalupit dito. Kaya hindi tayo nire-respeto ng ibang mga lahi kasi tayo rin mismo gumagawa ng katangahan sa bansa natin, eh. Gago! Dito ba, Ayan. Ito. Ano? Ma'am, magandang... Ayan si ma'am. Yan, ma'am. Ulitin ko yung disclaimer, ha. Etong mga SWAT, etong mga taong to, hindi natin pwedeng sabihan na, oy, ba't yung ginagawa yan? Kasi utos lang ho sa kanila yan.
Pero, syempre, nananawagan pa rin tayo ho sa kanila na sana huwag nyo pong hayaan na babuyin ng kung sino man ho yung nag-uutos sa inyo. Huwag nyo sanang hayaan na babuyin yung respeto at tiwala ng mga tao sa inyo. Oo. Pero yun nga, hindi natin sila dito masisisi kasi sumusunod sila sa order. Harapan natin, ma'am. 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 Kasi, ito, nakainipod si ma'am. Nakainipod si mama. Ma'am, nanggugulo, ma'am. Nakaharas dito, ma'am. Dapat mulayas na nasladri, ma'am. Sabi ni video rin. Bibidyoan nila yung... Binibidyoan nila nga, oh. Nahay na natay mo! O, para saan yung video mo, sir? Vloggers ka na ba? Ay, bigyan kita ng pangalan sa pagbablog mo. Ikaw, si SWAT TV. O kaya, mas maganda, Squatting TV. Gago! Oh, may mga pianag! Nagbablog din siya. Oh. Ang galing, no? Umisa nga ba, not by magsuot tayo ng ganito? Mukhang magandang attire to sa pagiging vlogger. Walang baril, ha? So, tingnan nyo, sir. Siya na mismo nang gugulo, sir, oh. Mga kababayan, siya na po nang gugulo. Hindi na po checkpoint. Ngayon ko napatunayan na mali yung sinabi ko kanina. Mali yung sinabi ko na wag natin silang sisihin kasi utos lang yan. Sa ginawa nitong, ito ata yung leader eh. Ito ata yung leader na to. Ewan ko kung sino yan kasi hindi makita yung mukha. Biruin mo, itinatapat niya sa mukha ng mga KOJC member yung cellphone niya. Hindi na siya nag-checkpoint. Oh, ayan o, hindi na po siya nag-checkpoint. Siya na po nang gugulo, ma'am sir. Mga kababayan, walang nameplate. Oh, ayan o. Hindi kaya ito yung si ano, yung pulis na nanduduro kagabi? Hindi kaya ito yun? Ang tapang. Ang tapang-tapang, ang bubo, ang tanga. Uy, easy mo, huwag mo murahin. Gusto nila yan. Gusto nila yan, huwag mo murahin. Ha? Yan ang gusto nila eh. No, kaya patuloy nilang ginagawa to. Gusto nilang sagarin yung pasensya ng mga member ng KOJC. Gusto nilang sagarin na para, uy, sige, asarin natin ng asarin para pag naasar sila at medyo pangit na yung nasasabi, tsaka natin patulan. Yan ang talagang nakikita ko dito na intention nitong mga hayop na to. Yan, So, tama yan. ayan, Video mga mo naman. vloggers. Ayan. Kailan sa inyo ha? Sa kami man kaya Sir. inyong ipotektahan. Uy, palakpakan natin to si Sir, ha? Palakpakan natin to. Kudos sa'yo, Sir, ha? Ang galing mo dyan, ha? Talagang humarap ka, ha? Okay yan. Hindi, tanong-tanong mo, tinarong, naman ginawa naman ang inyong gatang. Hindi marinig. Ay, wala ka bang mic? Kailan sa inyo mga leader? Tuloy ko ba? Manin nyo. Kapano namin sa Yung nga, yung sinabi nitong lalaking to ay yun nga, yung sinasabi niya ay wala daw, parang hindi naman lang daw nagpaalam sa barangay kung di ba ako nagkakamali. O hindi, parang hindi na gano'n na pumunta sila doon, no? Grabe yung ginagawa sa KOJC, no? Ang lupit nyo talaga. Oh. Anak ng teting, wala na ba talagang ano? Wala na ba kayong konsiderasyon sa sarili nyo? Tapos pag sinabi nyo na wala kayong respeto sa kapulisan, bakit? Yung mga kapulisan ba? Yung mga katulad ba ng mga yan, may respeto ba sa ating mga simpleng tao lang? Di ba wala? Boom! Anak ng teting na yan. Ito, panoorin natin to. Speaking of KOJC to, ha? Speaking of KOJC to.
Play natin to. Hilingan lang ang ipinapakalat ng administrasyon ni Ferdinand Marcos Jr. Ito ang tahasang pahayag ng isang opisyal ng The Kingdom of Jesus Christ kaugnay sa patuloy na panggigipit ng abusadong gobyerno sa mga misyonaryo ng KOJC, lalo na kay Pastor Polo C. Kibuloy. Si Ina Mortel magbabalita. Tinawag ng mga sinungaling ni Sister Eleanor Cardona, Executive Secretary ng Kingdom of Jesus Christ, ang Marcos administration dahil sa lantarang pangbabaliktad ng abusadong gobyerno sa katotohanan. Hugot ito ni Sister Cardona dahil sa patuloy na panggigipit ng kapulisan sa mga taga-KOJC dahil sa kagustuhan nilang makuha si Pastor Apollo C. Kibuloy. Kung ano yung puno, yun talaga ang bunga. 'Di ba? So, ang kasinungalingan parang trending na ngayon. Parang wala na lang sa kanila kung magsinungaling. Ito'y kasunod na rin ng pahayag ni Vice President Sara Duterte laban sa hepe ng pambansang pulisya na si Romel Marbil kung saan tinawag siya ng pangalawang pangulo na sinungaling dahil sa issue ng pagbawi ng mga security personnel niya. Binigyan din ni Sister Cardona na sa simula pa lang ng operasyon ng mga pulis noong June 10, 2024 kung saan nilusog nila ng sabay-sabay ang mga religious compound ng KOJC. Hanggang ngayon ay puro kasinungalingan na ang lumalabas. Partikular dito, sina DILG Secretary Benhur Abalos, PNP Chief Romel Marbil, Si Marbil mukhang gaganap din to sa Batang Quiapo. Gago! 11 Chief Nick Torre at iba pang mga pulis na patuloy na umaaligid sa KOJC. Itong ating mga PNP. Una, nung June 10, balikan ko. Anong sinabi nila? Kinabukasan sila nag-press con. Sinabi nila, obstruction kami pang nag-obstruct. Sinabi nila walang massive na force. So ano yung excessive force? So sa kanila wala daw. Pero ayan, totoo. O si Marbil, si Abalos. Lahat ng mga presko nila baliktad, kabaliktaran. Alam nyo, eto lang alam nyo yung ginagawa nila Marbil, nila Abalos, nila BBM, at kung sino man. Alam nyo pag natapos ang termino ni Marcos, tangina, lahat ng kagaguhan na pinaggagawa nila ngayon at lalo't kapag nakaupo na ang mga Duterte makabalik ang mga Duterte sa administrasyon, ay naku po, iyak tawa kayo. Gago! Di, totoo yan. Pag etong lahat na to na mga nangyayaring kakupalan ng gobyerno na ginagawa sa mga tao, lalong-lalo na dyan sa KOJC compound, sa mga KOJC member, tangina, pagtapos ng termino ni Marcos, lahat yan, babalik sa inyo yan. Wakma war. Lahat yung ginagawa nyo sa mga Duterte, na panggigipit sa mga Duterte, na panggagago nyo, lahat yan, babalik lahat yan. Pustahan tayo. Baka nga hindi pa natatapos ang termino ni Marcos magsibaliktaran na lahat ng ginagawa nyo sa kanila. Di totoo yan. Wow, pustahan tayo pag natapos. Kaya nga, takot na takot din yung mga yan na makabalik ang mga Duterte. Kasi sa oras na makabalik ang mga Duterte sa ating administrasyon, sa gobyerno, sa pagiging presidente, halimbawa, sa 2028, kung hindi man si BP Sara, or kung sino man sa mga Duterte ang maging presidente, lahat ng kagaguhan na ginagawa nila ngayon, balik yan sa kanila. Ibabalik lahat yan. Oo. Hindi man ng mga Duterte ang gagawa nun, talagang itutuon ng Panginoon Diyos yun na ibabalik sa kanila yun. Katulad lang yan, eto may isang pamilya na sikat sa larangan ng politika. Hindi na ako magbabanggit ng pangalan, bahala na ho kayo kung sino ito. Kung sino sa tingin nyo itong tinutukoy ko. Marami silang ginawang katarantaduhan sa Pilipinas. Na nung una, yung iba nga dito sa atin ay talagang gustong-gusto sila sa mga, siyempre, nabudol din sila, ganun. O nambudol din sila. Tignan nyo ginagawa, Hindi na mismong tao ang sumingil sa katarantaduhan at pagnanakaw nila sa ating kaban ng bayan, sa ating gobyerno, kundi yung tadhana na unti-unti na silang inisa-isa. Hindi ako magbabanggit kung sino tong mga to, pero alam nyo na siguro, nararamdaman nyo kung sino ito.
Unang inisa-isa sila eh. Hindi nyo napansin na simula nung isa nawala na. Yung isa nawala na rin. Tapos yung sumunod, yung isa naman. Tapos ngayon may natitirang isa, mukhang pawala na rin. Diba? Ayun yung yung tinatawag na karma. Hindi mo man nakakamtan ngayong panahon na ganito. Pero darating at darating yung panahon na mararanasan mo na kung anong katarantaduhan yung ginawa mo nung nabubuhay ka pa. O tignan nyo ngayon, ano nangyayari sa pamilya nila? Kundi wala na, lalalagas na sila. Biglang yung nagugulat tayo, may mga sakit na, may mga ganito. Ayun, hindi naman natin pinapanalangin yon, pero ang ibig ko sabihin dito is mismong Diyos na ang naghatol sa kanila. Hindi man sila napakulong, hindi man nila pinagdusahan ng gusto yung kanilang kasalanan dito sa lalong-lalo na sa atin, no? Pero darating at darating yung araw na karma na at ang Panginoon Diyos na yung huhusga sa inyo. Kaya itong mga to, no, wag naman din sanang mangyari kahit naman sobrang sama nitong mga putang inang to. Gago! Hindi naman ho tayo ganun, no? Pero darating at darating ang araw, hindi man ng batas, hindi man ang huhusga or ahatol sa ginagawa niyong katarantaduhan dito ngayon sa Pilipinas. Darating at darating yung panahon na Diyos na mismo o tadhana na mismo ang gagawa ng paraan para pagdusahan nyo yung mga ginawa nyong katarantaduhan dito sa mundo. Tandaan nyo yan. Rakma Wood. Gago! Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.